Karangalan ko na i-present sa inyo si Honorable Ray Lacoste ng Buhi, Camarines Sur. Mayor ng Buhi, Camarines Sur. Sobrang proud yung 49th Infantry Battalion, hindi lang naman 49th, buong 9th Infantry Division sa efforts ni Mayor dahil from ano to medyo magulong bayan na ngayon, Mayor, sobrang stable na siya. Napaka-peaceful Sobrang peaceful, po. sobrang Oo, progressive. napaka-peaceful. And Mayor, may this video be a documentation nung nagawa nyo? Yes. I am Mayor Ray Lacoste of the Municipality of Buhi, and we have 38 barangays, mountainous barangay, and nasa labas po kami ngayon ng highway. Kumbaga, papasukin po kami. Andito po yung sa amin yung Lake Buhi na makukuha yung the smallest edible fish in the world. Sa ngayon, napaka-peaceful na po ng bayan namin. Naging mayor po kasi ako way back 2007 hanggang 2016. Then naging vice mayor po ako ng 2016-2019. Bumalik po akong mayor hanggang po ngayon. May kwento ko lang po nung panahon na ako yung umupo bilang mayor. Naging vice mayor po ako. Talagang mahirap po talaga. Kasi yung insurgency andito po talaga. Feel na feel namin. Yung extortion, yung pananakot sa tao, kahit na yung mga naghihirap na rin kasi yung kakainin nila, sinasamantala pa rin kasi kukunin pa rin. So may hirap talaga ang buhay ng panahon. So with the collaboration, sabi ko, pag walang peace, siguradong walang development. So sa ngayon, ang dami ko nang pinatunayan po ngayon dito sa amin na I stand for political will. Yung political will talaga ng LGUs, ng mga mayors. And with the collaboration ng men in uniform natin, yung Philippine Army, andun po talaga, naging sincere po talaga. Gumawa kami ng scheme dito way back 2007. Ang nakasakop dito sa amin sa 42nd IB noon, si Colonel Alex Lona. Colonel pa lang siya noon. And naging battalion commander ng 9th ID dito sa atin. Very close po ako sa kanya. And napag-discuss po namin kung ano ang dapat gawin, ano ang dapat support ng LGU, anong dapat support ng men in uniform. So nag-come up kami sa isang magandang solusyon. Una, ipinatawag po namin yung mga barangay officials, barangay captain, the chairman of the committee on peace and order, the chief of the barangay police. So nag-come out kami in 3 days and 2 nights na seminar. Nag-conduct po kami para explain sa kanila ano yung kahalagan ng pag-peace po talaga yung ating bayan. So hanggang sa nakuha naman natin. Kasi ang kakulangan talaga nun, kaya hindi nag-a-act yung mga local officials at saka yung barangay officials dahil kulang yung support ng mga military natin. Natatakot din. So sa paraan na yun, na nagkanta kami ng seminar sa kanila, naintindihan nila kung paano mag-communicate, hindi na matatakot yung mga barangay officials natin na magsumbong sa mga military na meron dito existing na mga kapatid natin na nasa kaliwa. So hanggang sa nag-come up kami sa magandang scheme na kung saan dapat ito yung i-implement natin. So nag-come up kami na nagkaroon ng Rigodon style yung ating mga kapatid na yung mga Philippine Armies natin. Hanggang sa yung mga tao natin, yung mga sa barangay, sa mga outskirt barangays, nagko-communicate na. Hindi na natatakot. Hindi na natatakot sila na magsumbong na meron existing na mga ano natin dito. Pero hindi pa rin natapos doon kasi
madaling ma-encourage kasi yung mga kababayan natin, lalo na yung mga talagang nasa baba. Lalo pag hindi na-feel nila yung support ng government, hindi na nila na-feel yung mga projects na talagang ipinapangako ng mga public servant. So talagang hindi pa rin matitinag yun. Pero dahan-dahan, sabi ko dahan-dahan natin, mangyayari to. Nagkanda kami ng bayanihan system dito with the collaboration lahat ng non-government or government agencies concerned na lahat ng mga programs nila dalhin natin sa baba. Dalhin natin, ibaba natin. Iparamdam natin na may gobyerno. May gobyerno na hindi tayo iiwanan kahit kailan. Kasi gobyerno ito na kakampi natin at mag-aalaga sa atin. So, ibinaba natin lahat ng programs, kahit na yung pag-manicure, paggupit, dinala natin sa bawat barangay. Bumaba tayo, kasama ko, kasama yung lahat. Yung Philippine Army, Philippine National Police, yung DTI, lahat ng agency. Yung DNR, yung lahat na pwedeng tumulong sa kanila. Hanggang nangyari na yung nangyari yung yung LTFEC, LCAC, yung SBDP, later na yon. Later term Later na yun. yon. Later na po yon. Pero yung mga ginawa natin, iba yung kumbaga naka-pattern na yon doon. Naka-pattern na dapat talaga yung mga gaps natin doon sa barangay dapat maadresan hanggang sa dahan-dahan na ibibigay naman po ng government. Kami, gusto lang iparamdam natin, ipaalam natin sa mga tao na walang corruption. Kasi kami dito, lalo na po ako, hindi ako nagtotolerate ng program of works na lalo na sa project, yung nagre-rely ko sa DUPA, yung detailed unit price. Kundi, nag-PPOW po ako base sa as per advice ko sa engineer kung ano yung volume na dapat ilalagay dyan, yung tama lang, doon lang tayo. Pag tayo doon susunod sa DUPA, doon lang tayo sa tama. Kaya yung humahaba yung project natin. Lumalaki. Ang daming sumbaga magagamit ko pa yung ibang funds sa iba. Kaya kung matitingnan po ninyo, yung mga POWs ng SBDP na-implement dito sa akin based on the program ng lokal na gobyerno. Hindi po ako nagsunod doon sa detailed estimate, unit price ng DPWH. Yun ba, Mayor, yung masabi niyong, balikan ko nga, Mayor, ano yung turnaround? Bago natin puntahan yung how yes. Yung nabago yun, yung sabi ko nga, naramdaman ng tao. Mga anong term nyo yun, Mayor? Anong year yun? Second term ko. Second term ko, dahan-dahan na, wala na po talaga. 2010? 2010, 2016, halos wala na. Ano na siya? Oo, wala na. So, yung 2010, halos wala na eh. Ganun. Wala na. Kumbaga, kung mayroon dito, based on the intelligence ng ating mga men in uniform, kung baga may dumadaan na lang, pero wala nang nag-list. Hindi na yung dati na hindi sabi na yung dati na kahit na dito sa pinaka sentro, andyan na. Sige nga, Mayor, ano muna, balik muna ako. 90s siguro. Way back 1980s, 90s, talagang andito na. Andito sila. Andito na. Kasi kahit na nga yung kapatid ko, ini-encourage na sumama sa kanila. Nag-aaral yun sa Manila, pero ini-encourage. Pero sabi naman ng tatay ko, wag naman yung isama yung anak ko. Kasi tatatlo lang yan, at saka nakita naman yung paghirap namin. Wala kami, nakikita yung bahay namin. Wala talaga. Yung ama ko is only a farmer. Wala kaming sariling lupa. Yung nanay ko, housewife. So, wala kaming ipapangalandakan na kung yaman kami, wala. Talagang nahihirap, pero with the 10 fingers ng magulang ko, napag-aral kami. So, babalikan ko po yun.
way back 1980s, 1990s, talagang, kasi naging consul ako 1995, way back 1995, talagang andyan na. Hanggang sa may mga extortion, hanggang sinusunog na yung mga equipments ng mga contractor, hanggang tinatakot yung mga yung mga contractor natin, kahit na maliit pa yung mga ginagawang mga projects dito, pero andun sila. Hanggang sa yung mga public servanta na both sides hinihingian talaga ng anong tawag diyan, permit to campaign. Inihingian po talaga nila, sinusulatan po nila talaga pag hindi magbibigay yung mga tarpaulins, yung mga hindi ka pwedeng pumasok doon. So mahirap talaga. Mahirap talaga. So sabi ko talagang mahirap tayo kung talagang ganito ang buhay natin. Hanggang sa nakita ko ngayon, kinukwento ko kanina, na yung pagkain ng mga mahirap natin na kababayan, naging party pa sila doon. So mahirap po talaga, no? So nagkaroon lang ng turn around doon kasi ipinakita ko talaga dito sa amin na I am sincere and kasama po ako ng ating mga kapulisan, Philippine Army, yung lahat magkaroon talaga ng peace dito sa atin. Risky Total yun, peace. Mayor. Risky po talaga. Napaka-risky po yung ginawa ko kasi identified talaga ako na within the administration. Kasi mayor po ako eh. Pero dahil ipinapakuha po ako, nag-uusap po kami. Yun ba, Mayor? Yes, nakikiusap po. Sabi ko, pumupunta po ako. Nakikiusap po ako sa kanila. Hanggang sa mga areas na dinadala sa akin na hindi daanan ng tao. Ando talaga yan, na-identify namin. Pero pwede mo niyan mamaya kasi may napaka-sensitive na sasabihin Huwag ko. na, Mayor. Off muna tayo doon. Pero Kwan, Mayor, no, parang yung ganun, ni-risk mo rin lahat. Yes po. Dahil nakikiusap po ako sa kanila na ang bayan ko ay walang opportunity. Nakikita naman niya yung bayan ko. Yung bayan namin. Kung wala talagang mangyayari, lahat ng gagawin natin, pati yung mga pulis, pinapatay, inaabos dyan, di ba? Ang daming namatay ditong pulis noon. Pati yung fire truck, binanatan ng panahon. So, mahirap talaga. So, nakiusap po talaga ako. Nung ipinakuha po ako ilang beses, siguro, hindi lang 4 na beses, hindi lang 6 na beses, hindi lang 10 beses, nakikiusap po talaga sa akin. At nakiusap po ako na kung pwede, wag na po dito sa amin. Anong tono ng conversation nyo na maganon? Medyo talagang, kumbaga, matigas. Ayaw eh. Talagang hindi. Ang daming mga reasons kung ano na yung government, yung mga failures ng government. Ando na yung lahat ng mga reasons nila. Paano ka ma-encourage nila na sumama pa sa kanila. Sumama pa. Di ba? Pero hindi po ako natinag. So far, sabi ko, kung destined po ito sa akin na mababago, itong bayan ko to, siguro through the help of God, the Almighty Father, na kung saan matutulungan ako, hindi ako maano. Pero Mayor, pagpasok ko dito, napaka-pleasant niya, napaka-progressive niya. Sa isang landlocked town, hindi siya, you don't expect. Sa ngayon na lang po to. Kasi yung gusto kong tanongin. Ito yung turn around. Gusto ko, ng development ng ating bayan without insurgency. Ganun ba, Mayor? Pwede bang sabihin natin ano yung before and after ng insurgency? Well, kung makikita ninyo ang bayan na to, ang building na tong ito. Nung panahon, yung dadatnan ko, yun lang, yung old municipal building, at saka ito. Pero hindi pa tapos, di ba? So, may insurgency noon, walang development. Makikita mo yung mga kalsada namin, bako-bako. Wala talaga. As in, pati yung mga rural areas, walang development. Kahit na isang pirasong masimento, wala. Lahat yan bako-bako. 2000s to, Mayor? Mga 90s. 90s. Kasi 1995 ako, naging konsyal. Pag 2007, yung pala nag-start yung development ito. 2007 ganyan.
Sa tulong naman po, hindi lang sa akin, yung collaboration ng lahat. Andyan yung congressman natin na nagtutulong, yung mga pero mahina pa rin kasi meron pang panahon. Way back 2007, meron pa. Sabi ko nga sa iyo. Mahirap. Mahirap. Pero ngayon, nakikita ninyo, pag balik ko, talagang totally wala. Way back 2020. Totally wala. Anong kwan nun, Mayor? Kasi parang from dark ages, actually, hindi lang naman kayo, halos lahat. Naman eh. Oo. World, kumbaga, this is a nationwide problem natin. Pero siguro sa nakikita nila, ano ang ginagawa ko? Transparent. Kita mo, ang daming sa akin kasi nagbabike ako mag-isa. Nagmumotor ako mag-isa. Nagdadrive ako na mag-isa. Hanggang ngayon, naglalakad po ako mag-isa. Malayo-layo. At saka, very risky yan, Mayor. Risky nga po talaga. Ang daming sa akin, mag-ano ka. Pero sabi ko, ang buhay ng tao, isang beses ka lang mabuhay. Pero, this thing siguro, yung faith mo, yung faith in God, andun, pinakamaganda. Pero Mayor, katulad nito, I mean, peaceful, I can only imagine gaano tensionado dito ng panahon. Kasi all towns na napapalibutan talaga ng bundok. Lahat. Mahirap po talaga sa amin, sa mga executives, napakahirap. Pero sabi ko nga, madadala to sa prayer, madadala to sa yung lahat na pagtutulungan. Kaya nag-start kami sa grassroots hanggang sa dinala natin dito. Dapat ma-feel talaga nila ano talaga yung ginagawa ng gobyerno. Ano ba talaga may pag-asa ba yung mga tao na matulungan ng gobyerno? Ano ba talaga yung inaasahan ng mga tao natin sa gobyerno? So, yun laging naririnig ko sa kanila. So, hanggang sa dahan-dahan na-implement natin yung mga kailangan nila. Hindi pa ngayon totally, pero andyan na-feel na nila. Kaya yun ang isa sa mga turnaround na nangyayari, ang development dito sa atin. Yun lang naman yung gusto ng tao rin naman, yun mapil lang nila naman yung government nila. Yes. Ano ba talaga yung mga kailangan nila na mai-provide ng government? Kasi nagtatrabaho naman sila. Kahit noong 2007 kasi, pag-assume ko as mayor, pinag-diagnose ko pa talaga yung problema ng bayan. Ang lumalabas talagang na pinaka number one na problem namin is out-migration community. Why? Because walang opportunity. Walang opportunity. Ang maano mo lang dito, mga agricultural products, fishing, tapos yun lang. Other than that, wala. Walang nag-i-invest sa'yo, walang bangko, walang lahat. Makikita mo, wala. If there's gulo. Yes. Wala. Walang mag-i-invest eh. Una, napakadulo kami. Napakadulo yung bayan namin. Walang mag-i-invest. Kailan nyo naramdaman yan, Mayor, na pumapasok na yung investor? Yun na nga. Anong taon yan? Mayor na po ako, mga 2010, 2000, dahan-dahan. Dahan-dahan na. Kasi nafe-feel na ng tao na wala na. Alos, meron pa man, pero pawala na. Pero ito, Mayor, ito rin yung isang major ko kasi yung whole of nation approach kasi seems to have succeeded nung kayo yung local chief executive, yung mayor na yung mag-lead nitong buwan ba? Kasi dati, military, kaya kami, in a way, 80s, medyo frustrated yung military because dami mong ginagawa yet parang kulang sa... Parang nasi-single out lang. Oo. Parang sila lang yung may way na sila na lang yung gagawa ng problema na to. Parang magsosolve ng problema. Oo. Pero in 2016 kasi, seems parang nagbago. Nagbago. Ano yung nagbago doon, Mayor? Noong 2016? Ang dami. Kasi, yun ang nga nakita ko na yung collaboration ng lahat ng government agencies dapat sama-sama. Hindi pwedeng yung isa, wala eh. Dapat tayo lahat. Una yung LGU kasi kami yung tunay nakakaramdam dito. Kami yung frontliners. Kung walang support yung military, wala rin. Walang support yung police, wala rin. Wala yung mga agencies na kailangan tumugon
sa mga pangailangan ng mga kababayan natin. Wala rin. So, sabi ko nga, yung collaboration ng lahat na to, ito ang nagpabago. Ito Yun ang nagpabago. nagpabago. Yes. Yung nararamdaman na ng tao. Sabi ko nga, yung ginawa kong nagbayanihan kami, dinadala natin sa bawat barangay, sa pinakasulok-sulukan ng barangay, dinala natin yung lahat ng programs. Program national Isa-isahin government. nga natin, Mayor, yung mga Number one. programs nyo. Yes. Una, dapat alamin natin sa barangay ano pinaka-problema ng barangay. Sila mismo ang magsasabi ano ang mga kailangan nila. Ano ba yung mga priority? Kasi ang daming mga gagawin natin. Pero ano ba yung mga priority? So, iniisa-isa natin yung mga priority. Alin muna yung dapat natin bigyan ng solusyon. So, after which, may exit conference, ayun, sinasabi natin, ito yung mga problema ng bayan namin. Ito yung mga kailangan i-address. Number one, yung health. Education, hindi mabigyan ng tamang education yung mga bata kasi walang opportunity nga, sabi ko. Dahil napakalayo ng paaralan. Noong panahon, wala kaming college dito na kailangan mo pa para makapagtapos ka, pupunta ka pa ng ibang bayan para makapagtapos. Yun. Yung agricultural support sa ating mga farmers. Dapat andun. Andun lagi. Di ba? Yung mga farm-to-market roads na kailangan na i-support natin sa mga farmers. Andun, yung mga priorities na yan. So, dahan-dahan yan, nangyayari because of the government. Sincere naman yung government na tumulong. So, kami, sa part namin, kasi very limited na yung funds namin, talagang i-appropriate ko. Ako, talagang ini-appropriate natin para doon sa mga priorities na kinakailangan ng barangay. Hindi lang yun, kasi kailangan din natin yung sa munisipyo, sa bayan ko, ano dapat yung mga priorities natin. So, dahan-dahan yun. So, lumalapit po tayo sa mga tamang agencies na tulungan naman kami. Ito ngayon, nangyayari. Parang ginawa mo lang talaga na super working network yung buong, Yes po. actually, the whole of The whole. government and the whole of nation na. Kaya, doon, yun ang birth ng SBDP. Sige nga. Dahil yung Philippine Army, sila na po yung ano nito sa national government. Okay. SBDP Mayor, pwede bang how ang dami. you implemented it? Actually, it was downloaded sa amin yung SBDP fund kahit na napakaliit, hindi kayang i-sustain yung pinaka-priority ng bawat barangay na naka-qualified doon sa mga recipient ng barangay na maka-avail ng SBDP. Pero still, ando na. Meron ng nakikita initial na implementation. So, number one, dito yan kami mismo nag-i-implement. Guided po kami ng DILG. Andyan po, namomonitor po nila closely. Parang walang corruption at walang anuman na mga substandard na mga projects. Which you like. Which you really like, Mayor, Yes, di ba? ito naman talaga yung gusto ko na mangyari. Kung kailangan mag-implement tayo yung ramdam talaga ng tao. That's nice to hear. Di ba sabi niyo, Mayor, ang initial involvement niyo with the military was 2007 kay Sir Alex? Yes po. How did that progress through the years? Kahit nawala na siya noon dito, kasi may continuous po ako. May continuity. Yung mga tao naman niya, patuloy naman. Pinasa-pasa yung ganun na partnership. Yes. Hanggang sabi ko nga, may Rigodon type kami noon. Nangyari. Hanggang sa nawala po talaga. Yung may implement natin na project, imbes na makapag-implement ka ng 100, baka 60 lang. Kasi mapupunta sa doon. So, sa ngayon,
I am proud to say na hindi na ganun. Hindi na ganun. Maganda na. Makikita po ni lahat ang development sa amin. Napakaganda. Very impressive. Very, very impressive. Nakita naman po for a ninyo. town na landlocked na Yes, sasadyain mo pasukin, dulo. Dulo, pinakadulo, pero nangyari. Pero napaka-risk ko po, no? Grabe po talaga ang dinanas ko. Pero hindi ako na-torture, nakipag-usap lang po talaga. Kung pwede, wag na kayo dito sa akin. Sa iba na lang. Ayaw. Tagal pa. Kaya, nung panahon, hindi rin ako takot. Kasi kung panahon ko na yun, panahon ko na yun. Importante, I am on the side of the government. Hindi ako nadala. Andito ko, hanggang ngayon, mahal ako ng tao. Bye. Actually, Mayor, This is now my 33 years in service, public service. grabe. Oo. You've seen it all dito sa buhay talaga. Yes po, dito ko po talaga ginugol ang buhay ko. From, hindi ko man sinasabi na from zero, pero nakita naman yung development on my administration na talagang ang dami kong nangyari. Ang daming naganap na magandang mga pangyayari sa bayan na to. Kaya na kayong maglakad po dyan, mag-isa. Wala. Safe po yung bayan. Napaka-safe po. Para sa mga fellow mayors and Pero governors. meron pa po akong kasi hanggang ngayon, why ako nagbabike sa gabi? Nagsusurveillance po ako. Nagmumotor po ako sa gabi, mag-isa. Hanggang ngayon, kasi gusto kong makita kung safe talaga ang bayan. At saka ang dami kong ang daming tumutulong. Hindi binabayaran ng local government, kundi kusa pong nagbibigay sa akin ng magandang mga information. Walang funds na involved, walang confidential funds na ginagamit ang mayor, zero. Pero andyan nakikita po natin. In matter of, siguro makita nila, housing si Rayam, ano talaga yung development na nangyari, ano yung inaasahan ng tao. Normal hindi naman lahat sang-ayon sa atin. Pero nakikita naman talaga ng buong kabayan na talagang yung conversion ng bayan na to from hindi naman zero, pero talagang nakita natin. Lalo nang bumalik ako noong 2022 hanggang ngayon, with the 4 years span of time, nakita grabing development. Because of that, wala na talaga. Anong personal fulfillment mo as the son of a farmer and now Yung makita ko lang, yung fulfill po ako, yung makita kong naiba na ang bayan na to. Ang dami ng professionals, ang dami ng nagbago ang kanilang buhay, ang dami ng umasenso sa bayan na to. Fulfill na po. Yun lang ang ipapamana ko sa magulang. And besides, kung di nyo natatanong, hanggang ngayon, ang buhay ko ganito pa rin. Kaya kami nagtapos na magkakapatid, 3. Mantakin mo, dinalakad ko yung from school. That is almost 11 kilometers. College na po ako. Dinalakad ko lang. Pag walang pamasahe, wala. Kaya ayokong iparanas sa mga kababayan. Yung lahat ng hirap na dinanas ko, sana sabi ko hindi na danasin ng iba. Kung meron pa naman ngayon hindi ko pa nauubos, hindi pa natin naibibigay sa kanila. Pero ang dami ng porsyento na nabago yung bawat buhay.
Kasi yung panahon, ilang lang yung government high school dito. Ngayon, ang dami na, 7 na na-establish natin through the help ng DepEd. Naka-establish po ako ng college dito. Nag-expropriate ako ng lupa para tayuan ng mga schools. Kasi one of the problem ng buhi is yung teenage pregnancy. Yung mga, nung tinanong ko sila, bakit ganin yung nagbuntis? Sabi nila sa akin, Mayor, wala naman kasing opportunity at saka dala ng kahirapan. So, anong solusyon? Hindi naman kami pwedeng mag-aral kasi pupunta pa kami sa napakalayo. Wala naman kaming capacity na makapag-aral. Wala yung magulang namin. So, I call the attention ng dito sa amin, yung mga public school district supervisors, baka pwede na maka-establish tayo ng mga high schools muna dito sa atin. Kasi ako nang bahala maghanap ng mga lote o kung saan by district sa lagyan natin. So makikipag-coordinate tayo sa mga may gusto, may mga lupa, baka willing sila na makapag-donate o ako makapag-expropriate kung ayaw, kaya ginawa ko. Yung political will ko, in-expropriate yung lupa doon, tinayuan ko ng college, tinayuan ko ng high school. Yung iba, may mga donation. Kaya we have 7, sa ngayon, we have 7 public high schools and we have college. And Anong population ng Buhi? almost 90,000. We have, Buhi is a first-class municipality now. First class municipality? Yes po, first-class municipality. So, yan ang mga nabago sa Buhi ngayon. Ang daming high school, ang daming kahit na magtanong po kayo sa mga teachers, yung 101% na support ko sa kanila. Kasi paano ma-addressan talaga? Yung mga, kasi kulang naman yung mga teachers natin, so ang ginagawa ko, yung sa LFT dito, yung iba, humihingi tayo ng support sa provincial government through Governor Elrey, andyan naman talaga yung support niya. So, na-accommodate namin para makapagtulong sa pagturo. Kaya naka-establish tayo ng mga high schools dito. So, na-addressan natin, bumawas yung problema doon sa teenage pregnancy. Ang business naman, Mayor, ano naman ang... Well, sa business ngayon, ang dami na. Ang dami nang nakikita ninyo na andyan na. Pumapasok na po sila. Dati wala kaming bangko pero meron na, may BDO na, may BDO, napakamaselan maghanap ng location. Andyan na yung OSEB, na grocery, andyan na yung LCC, andyan na yung 7-Eleven. Susunod na po yan. Kasi nakikita na po na dati yung gasoline station namin dito, 2 lang. Pero ngayon, ang dami na. Without peace, Mayor, Sigurado. Siguro kung meron man, siguro wala pa sa 15% o 20% sa ngayon. I want peace. Yan ang pinaka-dream ko. Kahit sa anong bagay, yun ang ingredient na magkaroon ng magandang pagsasama, magandang development. Makikita natin kahit sa pagsasalita ng tao, doon mo makikita ang kung gusto mo talaga mabago. maraming salamat, Mayor.